Sa pagkakataong ito ay nakasalubong namin ang isang matandang babae na nagpapahinga sa tabi ng kalsada. Ay, pwedeng makahinging ano? Lahat nga po papunta po sa mga kagawad, mahingi po ng tulong at wala naman po kami. Mahingi lang po sana ako kahit ano, 10 piso. Ay wala nga po kami. Kwan. Mapagpunag, may sakit nga po yung anak ko, kwan. Kailangan ng oxygen, pangingin. Ay, nawalan po kasi akong trabaho. Hindi naman po ako taga rito. Wala naman akong kakilala dito. Bakit ka po natanggal? Ano lang po, dahil sa mga kasamahan ko, napag-initan lang siguro. Kapas ka nga po, ako nga po, tinan mo. Dumating po sa akin yung anak ko. Nayang po may sakit. Papanin ko na po ang pagpan. Tapos dumating ay, walang kasama. Ay, ang ginawa ko, iyak na lang po ako nung umiyak. Gagawin sa, papanin ko lang akong hanap buhay. Saan ko yung kukunin yung kwan na yun, yung pangkwan ng bata? Kahit po na lang, 10 piso lang, pangkain lang. Nato nga po, maghahanap buhay. Wala nga po akong hanap buhay. Isang mahirap lang po. Kanina pa po akong umaga hindi nakakain. Walang makain dito sa pagdating ko po nang galing sa sa paghahanap buhay, wala naman pong pagdating sa bahay, wala nang makain din. Ano po ang itutulong ko sa iyo? Kahit po sana talaga pong lalakad na lang po siguro ako papuntang Quezon ito kasi wala naman akong kakilala po dito. Wala rin po ako maitulong. Nakakahiya naman po bagang manghingi-hingi, kaya nga lang po talagang wala akong kaya nanghihingi po ako. Pareho lang po tayo. Paano po yung makakapan tayo? Wala po akong maitulong sa iyo. Paano po yung anak mo na may sakit? Nung dumating po ay meron po siyang yung sakit po sa tiyan. Patapos dinala ko po sa sa ospital. Ang sabi po itong sakit daw sa baga. Ay di ngayon po, wala naman po kaming maitustos sa bata ng pang oxygen. Kaya po lakad ko ng lakad, nakakahiya na nga po sa mga kagawad, hingi ng tulong. Pagdating ko sa bahay, iyak doon sa anak ko, paano na ako? Hindi na ako makakakuan kung paano ko yung oxygen mo. Naka-oxygen po? Naka-oxygen po. Pagkatapos, nung dumating na nga po yung oxygen, nakakuha na po akong pang-oxygen, ay yun na. Pero iyak ko pa rin ang iyak, yung papanin ko. Baka po nag-iiyak ka, may oxygen naman. Kung nga po, naman po susunod? Araw-araw po ba naka-oxygen? Araw-araw po yung naka-oxygen. Ay, saan ko naman po hanapin yun? Isa lang po kaming mahirap. Taga saan ka po? Taga Quezon po ako Bakit ka po napapunta dito? Nagtrabaho nga po ako dyan sa sa bakery dyan. Kaya nga lang po nagkainitan kami nung katrabaho ko. Ayun po, natanggal po ako. Ilan po ang anak mo? Wala po akong anak pa. May asawa ka na po? Wala rin po akong asawa. Wala rin akong yung pamilya ko, hindi ko naman po matawagan kasi wala nga po akong cellphone din. Hirap po ng buhay.
ko nga po kung anong gagawin ko na nga yung susunod na pag ano, pang oxygen ng anak ko. At ano, wala na ako matunan. Nawala nga niya yung pangkwan, yung pang oxygen ng bata. Saan ko na po yung kukunin? Problema ko nga po mamaya ay kung saan pa ako makikitulog ay kasi gabi na po ay magabi na, wala din ako matutulugan dito. Eh pwede naman po doon sa bahay sa JT. Pwede po doon makitulog. Opo. Saan po yung bahay nyo dyan? Diyan po sa JT dyan sa ano sa may kay ano, kay Binida po, malapit po sa Binida. Kay Munti. Binida. Ano nga pong pangalan mo, nanay? Leticia po. Ano po? Leticia. Leticia? Leticia. Leticia. Opo. Sino po yung kasama mo doon sa bahay nyo? Yun lang nga po, paano yung may sakit. Tapos yung isa kong apo na wala ding magulang. Pagkatapos lahat namatay, pati yung ama, ina. Ako pa rin nag-aaruga. Kaya ako'y naghihirap ngayon kung papanin ko ang mga ang gawain ko, yung mga trabaho ko baga. Hindi ko na makaya-kaya at meron akong batang inaalagaan, maliit pa. Ang hirap ng buhay ngayon. Yung bata ay may alaga pa ako. Natuklo baga ng ahas yung ama. Natuklaw po? Yung sa paglilinis sa sa irrigation. Kaya naiwan sa akin yung bata. Ay, ulila na po pala yung apo mo. Yung ina, namatay din sa Mercedes noong December. Kaya nasa akin yung apo ko. Paano nung pagkilos ko niyan? Paano po yung pang-araw-araw nyo, yung pagkain nyo araw-araw? Ayun po sobra sa sa paghingi ko sa mga kwan, nakakahingi ako ng sandaan. Naibili ko ng kwan, kasi naman kami, maliit naman kaming kumain, lalo kung ako'y pagod na pagod, hindi akong kakain. Ilan taon na po yung yung inaalagaan mo na may sakit? 39. 39. Bata pa po. Nakuha yun sa balunan po. Nagbalon pagkatapos nitong kwan na, nung may sakit na, iniwan na nung kwan, din na binigyan ng ng sirdo sa balunan. Yung asawa naman hindi na napunta. Kaya nasa akin yung anak kong tunay. Yung asawa naroon doon, may kabit naman. Kakawawa naman po ikaw, nanay, At yung mga bata, kakaawa baga yung bata maliit. Akala ko po ako lang yung kawawa. Makakaawa po pala ikaw. Masabi pa yung anak ko, ampon yung apo ko. Mama, inaapi pa ako ng mga kalaro ko. Wala na nga akong mama, wala na akong papa. Naawa ako sa bata pang nasabing ganun. Wala na daw siyang papa, inaapi pa raw siya ng mga kalaro. Huwag na po ikaw umiyak. Kung ako lang po sana, nanay, may itutulong din, may pera din ako, tutulungan po kita. Kaya nga lang po, natanggal din ako sa trabaho ay. Tanggal din ako sa trabaho. Kung papanin mo na nga po yung mga ako na yan, problema. Huwag ka pong mawawala ng pag-asa. Ako nga po, problema ko, lalakad ako papunta sa amin, pauwi. Naiya nga lang din po ako manghingi-hingi. Sa'yo nga lang po ako din ang hingi. Wala rin man po ako maitulong. At naato nga po, may mga alagang bata. Mga magulang. Ano po nga itutulong ko sa iyo. Wala na po ikaw katulong na anak na nagtatrabaho para sa inyo? Ay, yung pong kuwan, ay mga anak ko na magpalibot ng bahay, ay anak ko, hindi naman ako binibigyan nila. Siyempre po, may mga pamilya na yun. Kawawa naman po pala ikaw, anak. Pwede po ba ako, nanay, kung sakali mamaya doon na lang ako makitulog sa inyo? Pwede po.
Oo. Doon na lang po ako makikitulog. Opo. Mamaya po, baka po, pag po, alam mo na, mapakuha naman po yung bahay natin. Wala na po sa pan. Magtanong ko lang po doon. Ma'am, si Nanay Leticia po, ano? Opo. Leticia Elnar? Landilar. Landilar. Sige po, baka doon na lang po ako makitulog sa inyo mamaya. Opo. Baka po abutin ako ng gabi ay wala. Maghahanap-hanap na lang po ako ng ano dyan, ng mahingian ng pagkain. Pwede naman po doon sa bahay makikain. Pwede din po Kung doon. nagpapas kami, nahihirap, ay pwede ka naman po makikain. Sige po, at ako. Baka doon na lang po ako. Pag basta po mag-ano ako, mag-iikot-ikot muna ako, maghahanap ng mahihingian. Baka makahingi din po ng mga pangbiling pagkain man lang. Pwede naman po doon naman sa bahay. Doon na lang po. Opo. Sige po. Baka doon na lang ako makatulog. Salamat po at ano, may matulugan ako mamayang gabi. Hindi po. Maalis na po ako. Oo. Sige po, Nay. Thank you po. Salamat po. At kinabukasan nga ay pinuntahan namin ang bahay ni Nanay Leticia. Opo. Magandang hapon. Ito pala po yung puwan. Hindi po talaga ako nanay nanghihingi ng tulong sa iyo kahapon. Social experiment po kami. Pinuntahan po ako sa dito. Akala mo kung makikitulog ako. Ito po pala yung anak mo. Saka ito po yung ako pong puwan. Ito po yung ulila na. Ang gandang bata pati. Anong pangalan mo? Ang pangalan mo, Bibi? Ha? Ito po yung anak nung kinukunto mo na nakagat ng ahas, yung tatay. Siya saka yung namatay na ina. Kawawa naman. Ano pangalan mo, Bibi? Apple? Opo, ang ganda ng pangalan, Apple. Apple ako si Kuya Ram. Kasama ko ito si Ate Che. Si Kuya po, anong pangalan niya? Ang pangalan daw po? Ikaw po. Ha? Romel? Ayan po mga kaibigan yung anak ni Nanay Leticia. Ilan taon na nga po siyang ganyan? Nung dalhin po yun sa akin, noong October. October, November, December, January. Isang taon na. October na ulit. Isang taon na nga ngayon. Hindi pa na bigyan. Ito po yung sige na binibili mo. Araw-araw po isang ganito yung ano. Isang araw isa. Magkano po isang ganito? Kali, pati na pamasa 1,000. 1,000. May iniinom po siyang gamot. Wala na nga po. Pero ano po ang sakit ni Kuya? Sa baga. Sa baga. Hindi po ba yung TB, ano lang naman yung 6 months gamutan? Nagamot na siya, hindi pa rin naiinom. Po pala yung kalagayan ni Nanay kahapon. Akala mo po talaga kahapon nanghihingi ako ng ano. Hindi ka po makapaniwala. Hindi. Yan po ang sistema na namin. Araw-araw po yan. Nasa daig kami. Bili ng oxygen. Pagkadating po, pagod ako, sabi ko, paano na susunod natin, anak? Wala naman ako mapagpunan. Mapunta na naman ako sa mga pagawad.
Kakahiya naman na balik-balik ka dyan sa mga kagawad. Isang beses ka lang humingi, tama na. Ay, wala naman akong magawa. Ganyan. Pag hindi mo yan hinanapan, patayan. Hindi po siya pwedeng walang oxygen. Hindi pwede. Hindi siya nakakain. Pero nakakatayo pa po si Kuya. Hindi na rin. Alala yan. Pag ma-CR siya. Alala yan. Pag makain po. Binibigyan ng kapagkain dyan sa higaan. Ito pong bahay mo. Ang ganda naman po pala ng bahay mo. Sa mga po, kaya po itong natira nung masunog yung bahay namin. Yan po ubos na ubos. Yan po bago lang yan. Ito ang natira. Dahil hapon hindi nasunog. Ito po pundar niyo nung may asawa ka pa. Ay, kung po ito bigay ni kung po sa JP. Bigay. Si Kuya po walang mga anak. Meron yung anak, hindi maliliit pa. Maliliit pa rin. Nasaan po? Kami dito din. Sa prison. Doon sa nanay. Paano? Buti po, minahihingan ka ng ganito, ng araw-araw, isa. Ay, Juan, kumisan, yung natawag ako sa mga, sa mga kapitbahay namin, hangin kami ng, halimbawa, 100, ay nabigay naman ko din sa mga karatig namin. May mababait naman po pala mga kapitbahay niya. Ikaw po, Nanay Leticia, yung napili namin na bigyan ng konting tulong. Galing po ito sa The Golden Heart Group. Maraming salamat po sa The Golden Heart Group dahil sila po yung talagang tumutulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. Ako po ay isang utusan lang. Maraming salamat po talaga doon sa The Golden Heart Group. Ito po, Nanay, ay 500, 1,000, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000, 3,500, 4,000, 4,500, 500 na 5,000. Maraming pong salamat. Galing po yan sa The Golden Heart Group. Magkano po yung isang oxygen? 1,000 kapatid na yung pamasahe. 1,000, ayan. 5 araw ka na po na hindi manghihingi ng pambili ng oxygen. Makakapahinga ka na panghihingi muna ng pambili ng oxygen para magbawas ka na din po dyan ng pagkain. Siyempre. Si Nanay din po kasi, si Nanay Leticia, wala din na pong trabaho. Hindi din naman siya nakapagtrabaho dahil babantay nga din sa kanyang apo na si Apple. Nasaan na si Apple? Ayan po sa loob. Kaya hindi na siya nakapagtrabaho. Yun na lang yung nagagawa niya, yung mag-alaga dito sa kanyang anak saka sa kanyang apo. Wala na din po siyang asawa na nag-suporta. Meron naman siya ditong mga anak, kaya nga lang hirap din po sa buhay. Kapos-tapos din. Kaya talagang napakahirap po ng kalagayan ni Nanay Leticia. Ayun ay, sana po mga kaibigan, paki-share niyo itong video ni Nanay Leticia para may makapansin pa sa kanya, para mas matulungan ito si Nanay Leticia na para dito sa kanyang anak. Kasi araw-araw 1,000 yan, 1 month 30,000 yan. Kasi pagka hindi nawalan po yung kuya ng oxygen, mamamatay po si kuya. Kaya napakalaking gastusin po yan. Hindi din naman po pwede pabayaan. Nanay? At baka po may para po yung naghihingalo. Oo. Kaya napakalaki pong gastusin.